naalala ko lang yung kay Bea, di ba? Sabi mo physical yung training nung next soap mo. Party ba yung pagiging open mo ngayon sa yung pinost mo sa Instagram mo? Ano yun? Change, a year for change. Oo. Oo, siguro. Baka it follows. Kasi sabi ko when I turned 30, ngayon na ako mas magiging open to new genres. Hindi na ako mas matatakot gumawa ng mga pelikula na hindi ko pa nagawa noon. So parang ang feeling ko, I owe it to myself to explore also. Yeah, siguro parte. It follows. Ganun pala yun, kapag meron kang kine-claim, parang yung universe nagko-conspire to help you achieve your goals. Ganyan. Yeah. So, you mentioned a while ago na this is your first horror movie. What took you so long? I was actually offered once, before pa when I was younger pa. Siguro hindi pa ako ready. And to tell you honestly, hindi ako gumagawa ng horror because I'm afraid to go to that dark place. Medyo matatakotin kasi ako. Alam nila ni Ma'am Charo ito. So, kasi when you do a character, syempre, aabutin mo yung lalim na kayang maabot ng character, hindi ba? Medyo takot akong pumasok sa balon na yon. Pero ngayon, parang, nung nabasa ko itong script na ito, this was pitched to me, and when I learned that Ma'am Charo is going to be part of that movie, parang I just couldn't say no. And siguro parang naisip ko, baka ito na yung tamang pagkakataon na gumawa ako ng kakaibang pelikula. Umalis ka sa comfort zone. Yes. This question naman po is for Ms. Charo and also for Bea. What's your biggest fear? Biggest fear? Ano po yung kinatatakutan niyo talaga? Bea, nasa iyo na rin lang, Mike. Would you like to? Ano sa buhay? Sa gamit? Insekto? Hayop? In life. Yung talaga. In life. Siguro yung hindi ko magawa yung mga gusto kong magawa. Siguro yung I'm afraid na mawawalan ako ng oras at pagkakataon gawin yun. Ganda. Para walang regrets, no? Yun. Charo. Madami na akong... Madami mo nagawa. Madami na akong multong hinarap eh. Oh. Oo, diba? Kilabutan na. Anong klase? Ay, napakarami. Correct. Kami ba to? She was our boss for the longest time. You know, I've reached a point when I live in the moment. Okay. Hindi ko na masyadong pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Medyo walang masyadong I go with the fear. flow. Go with the flow. Okay, thank you. Madami nang naharap. Si Bea. I'd just like to ask the three of you, what are your favorite horror films? Yung nagustuhan nyo talaga na natakot kayo talaga. Bea, matawa ka, let's start. Ako siguro yung the movie that made me stop watching horror movies was Exorcism of Emily Rose. Takot na napapanaginipan ko talaga yun noong time. Tapos I remember isang buwan ko, pinatulog si Ate Rose, yung PA ko sa kwarto. Magkatabi kami sa kama. Kasi sabi ko, hindi ko kaya matulog mag-isa. 2 years ago yun, Bea, no? Matagal na po. Matagal na kayo? Parang mga 10 years ago na yata. Okay. Or May 7. sequel lang. I don't know, I may be wrong. Yung Exorcism of Emily Rose. Yun lang talaga. Charo? Ako, Rosemary's Baby. Oo nga, di ba? Ilang years ago? Baka magkamali naman ako. Nostalgic. Oo, Rosemary's Baby, The Exorcist, Ayun naman. The Shining, ano pa ba? The Ring. Ay, The Ring. The Japanese version. Madami ko. Hindi ko na matandaan lahat, pero ang dami ko nang napanood na horror films. Direct Mick, what's your favorite horror movie? First time mag-horror? Actually, yeah, first horror. First time din. Okay. Yung mga previous film ko, genre rin, pero thriller. Siguro, well, syempre, The Exorcist, isa sa gusto ko, yung Japanese na Ring. Pero kung yung pinaka na-creep out ako, na medyo obscure na movie, i-search nyo, yung title, Lake Mungo. Tapos parang Australian movie siya na parang found footage. Parang siyang Lake? Lake Mungo. Parang siyang pseudo-documentary. Pero sobrang disturbing niya kasi yung fear nun very primal.
Ayun, try namin. Nasa Netflix kaya yan? Hindi, medyo Wala. mahirap hanapin. Independent film siya, pero sobrang creepy. Sige, Try hanapin nyo natin. Coming from Mix, we appreciate music. And how hands-on were you direct dun sa scoring? Kasi napakaganda eh. Umpisa pa lang, you feel eerie. Ako parang, kasi ako, Macraft. Very Hollywood minsan influences ko. So, mahilig ako sa, pegs, references, even sa pre-production. Ganun kami ka-detailed, ganun kami deliberate. So, nung post, very hands-on rin ako sa post. Talagang meron kami music pegs. Pero at the same time, syempre, gusto ko bigyan ng mga musical scores namin ng twist. Sina Maika Magsaysay and sina Paul Sigua. So sila actually nag-score rin ng ibang previous films ko. So I worked closely with them. They added their own touch, pero I had references talaga from other horror films to really build that tension, the mood. Kasi very technical na genre ang horror. You need to know when to put the music, when to parang kailan mawawala. Kasi ayaw mo rin ma-preempt yung mga scares. So, challenging siya. Ang dami ko rin natutunan making my first horror film. And we believe, since may international release po ito, walang OST po para sa moving Eerie. Pero kung bibigyan kayo ng pagkakataon, Miss Bea, Ma'am Chara, to have a soundtrack, anong klaseng kanta ang bagay na bagay para sa Eerie? Nakakatawa yung tanong mo. Kasi meron bang horror na may OST? Hindi ko alam Siguro Buwan. Kakarinig ko lang kay J.K. Labao. Ako Whoops, Eerie Whoops. Talaga ha? Salamat po. Sana may trabaho pa po ako. Siyempre sinushoot yun, di ako nagbabat-in. Gusto ko na mag-bat-in. Ayun. Actually, may mga chant sa pelikula. Di ba usong-uso yung mga chant direct make na parang yun na magsisignal na may magaganap. Anong klaseng material ang ginamit po sa mga chants dito direct na mga scoring na stinger? Mga stinger na ginamit mo dito. Meron, di ba? May mga parts dyan na parang Latin. Latin. Nire-recite rin ni Ma'am Char. Ay, oo, kasi memorize. Kinikilabutan na ako. Pina-memorize ako ng mga Latin verses. Oh my goodness. Kasi naman, ano po bang congregation yung seminaryo, Ma'am Char? Catholic. Catholic, okay. Institution. Okay. You're working with two of the Philippines' best actresses. Eerie. Eerie! Joke! Hindi, joke. Siyempre intimidating talaga at first. Pero yun nga, once I got to know them, even kahit nung pre-prod, yung mga discussions and look test, and when we discuss the script, discuss the character, yun, na-realize ko, na-feel ko na very, very fun, very playful, ang gaan ng set. Walang problem, sobrang smooth na on schedule kami. Nakuha namin, all shooting days. And yun, laging challenging naman talaga as a young filmmaker. Ang hirap i-balance yung parang kailangan mo ipakita yung authority mo. Kailangan alam nila na alam mo yung ginagawa mo. Diba, may vision ka. Pero at the same time, syempre, grabe yung respect ko for them. These are, mas matagal na rin sila sa industry. Mas marami na silang nagawang films compared sa akin. So, ang dami ko rin natutunan working with these two. May mga eksena bang parang nakapag-take 2 or take 3 si Miss Bea at si Miss Char? At nagalit ka. At nagalit ching-ching ka. Sila perfect. Take 2, take 3 dahil sa camera, lighting. So mga other elements sa frame, kaya kami nagre-retake. Pero sila yung acting. Take 1 pa lang. Naman. Wow, okay. Thank you. Hindi lang alam, Charo. na umiikot din yung tiyan namin. Talaga. So, siyempre, kailangan yun, yung tension. Diba? Hindi naman, you don't go through a breeze when you're acting because you get into the character And kailangan mong ma-assimilate yung, ano bang struggle ang pinagdadaanan mo ng character dito sa eksenang to. Oo, kailangan mong namnamin. Pero, he gave us the confidence Parang kami ni Bea, alam namin na alam na direct make ang ginagawa niya. And klaro siya sa vision niya para sa pelikula. Kay Miss Charo at Bea, since Mikael is a relatively young director, very young. Did you research on him? Parang pinag-aralan yung kanyang body of work?
para in a way prepared kayo on how to deal with him on the set? Pina-background investigation. No. Walang gano'n. No, oo. Yung first meeting namin, he pitched the concept. And yung gut ko, kaagad, I was drawn to the story, I was drawn to the character, and I really thought he knew what he wanted for the movie. Ano yan eh, di ba? It's a two-way thing eh. The director also gives the actor the confidence that is required for the performer to give her best. Pag alam mo na marunong siyang magkwento, he has a grasp of the film language. Di ba? Ang pagkikwento kasi sa pelikula, hindi lang sa script yan eh. Yes. Paano mo itatranslate yung script into the visual medium? Alam niya Alam eh. yan. Oo, talaga. Mick, hindi ko sinasabi to sa'yo. Bea, Nagpa-blush na si Yes. Direk. Ikaw. He knows his craft. Yeah, Ikaw. totoo yan. He knows his material very well. Sabi ko nga, ang yes kasi sa isang project, parang true love yan eh. Parang pag mong may spark. So parang may spark Okay. kami ni Mick and ni Ma'am Charo. Isa pang curiosity, anong pakiramdam na pagdating mo sa set, naka-storyboard yung buong pelikula? I was very impressed. Siyempre, pinipigilan ko lang yung parang Kilig. nararamdaman ko na, oh my God, ang galing naman itong batang to. Pero so, I was very impressed. And at first, medyo nanibago ako. Well, I told you this, no? Kasi yung way of shooting niya, parang mag-uumpisa na siya sa gitna ng eksena. But, pinaliwanag niya sa akin, shot per shot, kung paano to tatakbo at kung paano ko siya makikita yung end product sa screen. And so, eventually nasanay ako and mas breeze pala na merong storyboard. Kasi mas madali palang magtrabaho na may ganon. That's his process. Correct. And I really commend him for it. Actually, in my first movie, Itim, Mike De Leon had a shot list. Wow. So, makikita mo doon sa script niya, alam mo yung kunyari, in one sequence, ilan ang camera setups. So, parang ngayon, kung titingnan mo, Mike De Leon also storyboarded Wow. Itim. Itim. Diba? Wow. And now, make, the next horror film that I did, he also storyboarded it. Because ang horror kasi, yun na nga eh, dapat yung timing ng elements, dapat alam na alam nila. From the audio to the shots, gano'n, yung setup mo for the jump scares, di ba? Dapat klarong-klaro, pati rhythm. So, I think it's very important to really prepare for a horror genre. Thank Would you very say much. pa may pagkakapareho si Mick at si Mike? Na ano po? Yay! Kinikilig si Ano Mick. Pareho I'm a sila fan of Mike magaling. De Leon. Yeah. Sobra. I know the Lahat. film language. Thank you very much. Response? Charot na. What did you say, Mick? You're 28? 27. Bata Mike was pa? 28 when he did Itim. Wow, ang lapit. 29. 20 ako noon. Ngayon, tito na. Titri. 53. Ma'am Charo, ito talaga gusto ko nang malaman. Tagal naman natin nagkikwentuhan na. Pero hindi ko na, how do you make your co-actors and your director na hindi ma-intimidate sa'yo? You being the Charo Santos. Kasi, hindi namin alam kasi kahit ako, paghaharap ako sa'yo, medyo may konting gano'n eh. You are a Charo Santos, pero as a boss yun ha. In doing na film, how do you make na hindi sila ma-intimidate? Chika. Chumika ka na Oo, po. chika, di ba? Hindi ba? Yes, Ano ba? Ang pakiramdam ko kasi parang kahit yung demeanor pa lang ni Ma'am Charo. Diba? Parang when she goes to the set and she asks you questions about your day, about your character, nararamdaman mo that she's really interested in you, in your answers. No, hindi siya yung parang nagsusmall talk. May bugal lang na hello. Oo, so parang that makes me feel comfortable and that makes me feel like parang meron talagang magkakaroon kami ng chemistry on screen when we do scenes. So, intimidating siguro yung persona, yung name na Charo Santos, but her as a person, hindi, she's very approachable po sa set. Direct Mick, natakot ka ba? Direct me kasi ano, paano Mag-amin siya na sa- tayo. Paano siya sa set?
Siyempre at first, I mean, intimidating naman talaga going into a project this big. It's my first time working with stars, my first horror movies, my first time working with, very big, big names. Pero yun, after, the ball starts rolling, pre-prod, discussions sa script, medyo mawawala rin naman yung parang inhibitions, yung barriers. Dapat talaga collaborative effort to So, teamwork. Tama ka, Ma'am Charo. Confident siya sa filmmaking it skills niya. reminds me of the time when I got the chance to work with the likes of, Vic Sinayan, Charito Solis, di ba? The greats. I know. You're in awe Yung may paghanga ka, siguro more than intimidation, di ba? May paghanga ka. You had your time. And then you realize, habang nag-shooting kayo na, lahat naman tayo magkakasama dito. So, this is a collaborative effort. Parang And you get to discover the person behind the actors. We all share the same goal rin naman. And parang at the end of the day, you have to enjoy the process, di ba? Kung matatakot ako, kabahan ako, sinasayang ko yung opportunity Parang alam kong big, di ba, big chance na to for a young filmmaker na ang swerte ko na, my script was picked up by Star, na inalaw nila gawin yung gusto ko. At the same time, international production. So parang, it's either may intimidate ako, mag-freeze ako, or enjoying ko na lang. And if you're enjoying the process, it becomes worth it. Ang dali lang, ang smooth. Did you direct? Sobra, Kaya nga, marami pa kaming gagawin. Tsaka, nagamit ko rin kung meron mang feeling of being intimidated or nagamit ko rin sa character ko. Tuwing meron kaming eksena, ginamit ko na lang yung nginig sa laman. Kasi medyo ganun yung characters namin. So nakatulong sa character. Bigla kasi sumusulpot na lang si Sol, di ba? Kalagitaan ng gabi, napahiyaw ako dun sa eksena ngayon. Anyway, enough of spoilers. Ayan. More questions! There are so many horror stories. What makes Eerie stand out? A, because it's visually multiple choice. Horrifying. A, B, because storytelling is unique. Or C, because you're working with two actresses whom you pluck out of their comfort zone and make them do things that they don't normally do. Haba Sorry. D. Walang D. All of the above. Yun, all of the above. Yun nga. Confident kami that this is something new. It's a fusion, diba, of parang Western influences and at the same time local flavor. It's something new for even the actresses, the cast. It's Bea's first horror. It's Ma'am Charo's comeback to horror. It's something new for Star Cinema. It's an international co-production with a Singaporean company. It's something new even in terms of business model kasi nga i-export siya international distribution. Something new for me, working with a studio, working my first horror film. So yun, sobrang fresh niya. But at the same time, syempre, yung surface niya, very familiar elements like yung urban legend of having a ghost in a restroom. We start with something familiar and as the story progresses, parang doon namin papakita yung balik. Para ito yung anchor namin para alam mo yun, may kakapitan yung audience and then slowly ma-realize nyo, hey, may layers pala tong film na to. Mahusay, no? One more question here. Very impressive. Since this is your first horror film, what did you have to undo or what did you have to forgo? Sino po? Kale. Kay Bea? Kay Direct Make daw Kay Direct Make here. What? Forgo or undo? Well yun, kailangan, syempre yung inhibitions, yung kaba going into this film na medyo malaking project talaga siya for me. Kasi background ko talaga, independent filmmaking, passion projects. Diba? Galing rin akong Cinemalaya, first feature ko doon galing. And then now going into, working with Star Cinema, working with big names and a lot of veterans sa industry. Yun, I had to really be confident, diba, na sayang yung opportunity na to. So, min-maximize ko. And then, it's more of adapting and learning new things. Mas yun yung nangyari instead of like foregoing things. So, it's a very technical genre. Ang hirap niya actually, ang challenging niya. Kasi horror is very visual, very technical. So, pati yung camera movement, sobrang precise nun eh. It's about
concealing and then revealing information na tama yung timing, di ba? Hindi naman pwede lahat na sa isang frame nakikita mo yung character na tinitingnan yung multo, di ba? May timing yan na close-up muna ng isang character, tapos hindi mo alam kung ano tinitingnan niya, nakikita mo lang emotion niya, and then kailan mo i-reveal to, nasa harap ba, nasa likod, nasa reflection, nasa shadow. So very tricky. Pero ang saya niya, for me kasi every project, gusto ko may natututunan ako, may bagong genre akong tinatakal. Kaya iba-ibang films talaga ginagawa ko ngayon. And yun, it was, an easy experience nga, working with them. Akala ko at first nga, intimidating, pero as we finished the film, and even sa nung international festival premiere namin, sobrang enjoy lang, sobrang relax. Enjoy the process, and maganda yung result na lalabas.